Hello, hello, hello! Andito na naman po si Mami Dance Paradise. Kamusta na? Kamusta na kabayan? Kamusta na mga kapatid? Kamusta na mga kamamis? At andito naman po muli si Mami Dance Paradise. At muli po muling maghahatid ako ng isang pampalakas ng ating espiritual na pamumuhay. Isang pampalakas ng ating mga pang-araw-araw na pamumuhay na sa bawat oras po ay maging makabuluhan ang bawat araw natin. Muli at muli ko pong sasabihin na ang ginagawa ko pong ito ay para rin po sa akin, upang lagi rin po ako ma-remind at upang hindi rin po ako manghina na sa kabila ng lahat, na hindi pa po kami masyado makalabas ng bahay, ay maging productive po ako, na maging makabuluhan po ang bawat araw na dumarating at lumilipas. Kaya sa pamamagitan po nito, sa paggawa ko at pagsishare ko, sa abot ng aking makakayanan, ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos, na sa kaunti kong kaalaman, ay maibahagi ko po sa inyo ang mga biyaya at kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin at yung mga paalaala sa atin ng Panginoon. At ang mga ginagawa ko pong ito ay pag-remind ko rin po. Pag-remind ko sa sarili ko at sa mga sinumang mga kaluluwang mga nanghihina o nauuhaw. Napupunan nyo po sa aking mga ginagawang video. Sometimes, ang ina-upload ko po ay ang pagkain pang physical naman po. So, minimix-mix ko lang po dahil ang pagkain pang physical ay para po sa ating physical na kalusugan upang hindi rin tayo magkasakit at upang maging malakas. So, balanse po. Kailangan natin ng pagkain pang physical at kailangan din po rin natin ng pagkain pang spiritual. Sige po, manandalian po muna tayong humingi ng gabay at patnubay sa ating banal na espiritu, sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah Jesus, purihin ka Panginoong Diyos na buhay at naglikha ng langit at lupa. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan at kahabagan. Maraming salamat po sa lahat ng oras at pagkakataon na pag-iingat po sa amin sa lahat ng oras ng aming pamumuhay. Lord God, Jesus Christ, patawarin mo po kami anuman ang aming nagawa sa isip o sa salita. Lord, linisin mo po ang aming puso at isipan sa lahat ng oras at pagkakataon. Have your Holy Spirit mula sa umpisa hanggang wakas. Pagpalain mo po ang iyong abang lingkod. Lord, manguna ka sa aking lahat ng sasabihin. Bahiran mo po yung banal na dugo at yung banal na espiritu ang siyang umatnubay simula sa umpisa hanggang wakas. Sa lahat ng aking sasambitin, ang iyong salita lamang, Panginoon, at ikaw lamang ang siyang maitaas. Pagpalain mo rin po ang lahat ng mga tenga at mga kaluluwang makapakikinig. Dalangin ko, Panginoon, na ito'y umarok sa kanilang mga puso at isipan. Nasaan man sila naroroon, pagpalain mo po sila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po. Hindi na po natin patatagalin pa. Narito po tayo sa talatang Matthew. Sa Matthew 13 at verse 47. Ang title po nito ay ang pamagatay, ang lambat. Ito po ang sinasabi sa Matthew 13 verse 47. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit
itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Ito pong talatang ito, ang nais kong naibahagi sa inyo, na ibinigay sa akin, sa aking pagdidevotion tuwing umaga. Maaari lang po tayong maihalin tulad. Nung mabasa ko po ito, para bang nakaramdam po ako ng, parang naalarma rin po ako, napaisip po ako, na tayong lahat, kasama po ako. Sa takdang panahon, sa ayaw po at natin at sa gusto, mangyayari po ito. Pwede po tayong maihalin tulad sa mga isda, na tayong lahat titipunin, pagsasama-samahin sa takdang panahon. At pipiliin po kung sino ang may pinaka mabuting puso. Sapagkat ang ating Diyos po ay laging nakatingin sa puso ng tao. Hindi po tayo maliligtas dahil sa mabait lang po tayo. Hindi po tayo maliligtas dahil sa nakagawa lang po tayo ng mabuti. Ang tunay po na ating kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ang sino mang tumanggap, nanalig at nanampalataya sa pangalan ni Jesus, yun lang ang katanggap-tanggap. Katulad po ng sinahaling tulad dito ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-sari. Tayo po'y sari-saring mga tao, iba't iba po klaseng ugali natin. Katulad po ng ating mga daliri, iba-iba po ang size ng ating mga daliri. Tayo pong lahat ng mga tao, ay may kanya-kanya po tayo mga pag-iisip, may kanya-kanya po tayo mga prinsipyo, may kanya-kanya po tayo mga pamamaraan. Hindi po pare-pareho ang ating lahat ng mga adhikain at ating mga layunin at ang ating mga pangunawa. Ngunit, sa kabila ng lahat, ang Diyos pa rin po ang siyang nakakaalam kung sino po ang karapat-dapat na kanyang pipiliin at kanyang kukunin at isasama sa kanyang kaharian at kung sino naman po ang maiiwan o maitatapon kung saan doon sinasabing isang pugon po. Pugon, pag sinabi mong pugon, isa pong pugon, apoy po yun, napakainit. So, kahit ako po personally, nang mabasa ko po ito, ang sabi, pagbubukod-bukodin ang mga isda, tinipon nila sa mga sisidlan. Ang mabubuti, inipon, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. So, wag po natin antayin ang takdang panahon na yon na magpadala ang ating Panginoong Diyos ng isang anghel upang tayo'y piliin ang mga mabubuti sa mga sasama, sapagkat sa takdang panahon na yun ay hindi wala na po tayong magagawa. Kaya dapat po ngayon pa lang
hanggat mayroon pa tayong panahon, hanggat andito pa tayo sa ating mundong ginagalawan, suriin na po natin ang ating sarili. Siguraduhin po natin kung sino ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Huwag po nating aksayin o sayangin ang bawat oras at araw na dumarating at lumilipas. Suriin po natin ang ating puso. Tanggapin po natin ang ating mga kasalanan. Tanggapin po natin kung tayo po ay mapagmataas, kung tayo po ay ma-pride, kung ano man po ang ating mga nagawang kasalanan, sa isip man o sa salita at sa gawa sa ating kapwa. Ngayon pa lang po, magpasakop na tayo sa ating Panginoon Diyos at aminin natin ang ating mga kasalanan at mga kahinaan. Sapagkat pag dumating na po ang takdang panahon na yon, pag dumating na takdang panahon na nagpadala na ang ating Panginoon Diyos ng isang anghel upang pagbukod-bukurin ang lahat ng mga makasalanan at ang mga mabubuti tulad ng mga isda, huwag natin po hantayin ang mahuli na ang lahat. Dapat po hanggat maaga pa sa mga panahon na ito, ay makilala na natin ang ating sarili. Aminin natin na tayo ay makasalanan. At di natin magagawa sa ating sarili lamang kakayahan ang lahat ng bagay, kundi sa ating Panginoon Diyos lamang tayo makakaasa. Sapagkat, katulad po sa sinasabi sa Santiago 12:14-22, sinasabi po doon, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit, may nagsasabi na may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipapakita ko sa iyo naman sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ibig sabihin po, kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon Diyos, ito po ay makikita sa ating pamamagitan ng pang-araw-araw na ating pamumuhay. Hindi po sa pamamagitan lamang ng pagsasalita. Hindi po sa nananampalataya lang tayo kay Lord. Oo, naniniwala tayo sa Kanya. Ngunit, nakikita ba ito sa ating pamumuhay? Na ipapamuhay ba natin ang bawat salita ng Diyos na ating mga napapakinggan at mga nababasa? Tayo po sa ating sarili, malalaman po natin yan. Kung isasabuhay po natin ang bawat salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tayo po sa ating sarili, malalaman natin yan. Kung ano ang laman ng ating puso, siyang po ang lalabas sa ating mga bibig. Kung naipamumuhay po natin ang bawat himay-may na salita ng Diyos na ituturo sa atin ng ating Panginoon Diyos. At sinabi pa po dito, Santiago, sa verse 20, ang sabi, ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo? At sinabing hangal na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Isang kahangalan daw po. Biblia po ang nagsabi noon, isang kahangalan ang may pananampalataya na wala raw pong kalakip na gawa. So, makikita po yan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung pinamumuhay po natin ang ating mga bawat inaaral, bawat ating napapakinggan, at bawat ating mga nababasa dito sa Biblia. At sa gayon, kung dumating man ang takdang panahon sa sinasabi ng ating Panginoon Diyos, na tayo pagbukod-bukurin
pagbuklod-buklurin, ibubukod ang lahat ng mabubuti sa masasama, at ang lahat ng masasama ay tatapon dun sa maningas na pugon. Hatak ng panahon. Mga kapatid, pagsumikapan po natin maisabuhay, maisagawa ang mga salita ng Diyos. Hingin po natin sa Kanya ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu, sapagkat hindi po natin kakayanin sa sarili lamang natin. Madali lamang po kasi magsalita kaysa sa gawa. Maging aware po tayo sa lahat ng ating mga sasabihin, iisipin, at gagawin. Kaya mahalaga po ang pakikinig. Pakikinig po na diretso dito sa ating puso. Hindi po pakikinig, diretso rin po labas sa kabilang tenga. Pakikinig po na itinatrim natin sa ating puso at binubulay-bulay araw-gabi. At maging aware po tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa bawat lumalabas sa ating mga dila, sapagkat ang dila po ay matalas. Sinasabi rin po sa banal na kasulatan, ang dila po ay matalas, makamandag, parang apoy, nakasasakit. Ang dila ay isang ngang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno, ang apoy nito ay pinag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Bakit po pinag-aapoy? Kapag po tayo nagagalit, pag punong-puno tayo ng galit sa ating puso, buong katawan natin, ang pakiramdam natin ay masama ang pakiramdam. Hindi po ba? At kapag po tayo nagagalit, pwede pong, dahil puso natin po ay galit, hindi maganda, pwede po nating ikamatay, ikaatake ng puso, yung mga tinatawag na high blood o na cardiac arrest. Kaya kung punong-puno po ng galit ang puso natin at hindi po tayo marunong magpatawad at hindi po tayo marunong umamin ng ating mga kasalanan, hindi po malayo na tayo ay magkaroon ng kamatayan. Kamatayan ng ating espiritu. At unti-unti po tayong bibigyan ng karamdaman ng ating buong katawan. Unti-unti po tayo magkakasakit. Kaya po mga kapatid, mas masarap po yung aminin natin sa ating sarili kung ano ang ating mga kahinaan. At idulog natin sa ating Panginoon Diyos. Hingin natin, hindi natin ito kaya. Hindi mo kaya sa sarili mo lang, baguhin ang sarili mo. Kundi sa tulong ng ating Panginoong Diyos na nagbigay ng ating buhay at ng bawat hininga, bawat pintig ng ating puso sa pang-araw-araw. Maraming salamat po. Ito po nang muli, at muli ko pong pinagpapasalamatan ang mga kaluluwang nagtsatsagang makinig sa bawat mga naibabahagi ko na nagmumula dito sa ating banal na kasulatan sa Matthew 13 verse 47 to 50. Huwag po natin hantayin pa na tayo po ay pagbuklod-buklurin sa taktang panahon at tipunin at hindi tayo mapasama doon sa mga masasama at hindi tayo mapasama doon sa pugon na nagniningas na apoy. Mas hanga din po natin na tayo ay mapasama sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong muli ngayong araw na to at sa mga susunod na araw. Dalangin ko nawa ang lahat na nakapakinig ng salitang ito na akin na ibahagi ay magsama-sama po tayo sa kaharian ng Diyos sa takdang panahon at aminin lang po natin na tayo ay isang makasalanan at sa Diyos lamang po tayo makakaasa ng lahat ng ating pagbabago sa ating sarili. Kung tayo man po ay ma-fried,
hingin po natin sa Panginoon Diyos sapagkat hindi po natin kaya baguhin ang ating sarili. Maraming salamat po. God bless us all. Pagpalain po kayo ng Diyos. Tasan man kayo naroroon. Maraming salamat po. Thank you po. God bless. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa nagsusubaybay at nanonood ng mga vlog ko at ang mga video kong ito. Pagpalain po tayong lahat. Salamat po. Do you love Jesus? Do you want to go to heaven and live a happy life forever? If you said yes, please reuse this sound. Our Father Jesus died for your sins. Please spread the gospel because you never know when He is coming.